Yo, what's up mga kagrasa? Welcome back sa ating panibagong vlog. So, for today's vlog ay ipapakita ko sa inyo kung paano buuin ang isang makina. So, ayan mga kagrasa, kailangan wag niyong kalimutan yung mga dapat ikabit dyan. So, yun, kinabit ko na yung oil jet kasi ang pattern naman yan kapag nag-assemble kayo, kung ano yung huli yung tinanggal, yun yung una yung ikabit. So, ayun mga kagrasa, ito yung ginawa ko dyan. Nakakabit na yung ating main bearing, tapos yung ano natin, huwag nyong kalimutan yung thrust washer. So yung thrust washer pala mga kagrasa, ayan yung pinaka uh, side play para magkaroon siya ng pinaka bearing, kasi lahat naman ng makina may thrust washer. So para hindi siya balaglag, lagyan nyo lang ng kaunting grasa para dumikit. So kailangan yung malinis na grasa para hindi naman madumi yung ating pag-assemble. So bago ko pala buuhin, o habang nanonood kayo diyan mga kagrasa, maraming salamat sa mga nagsusuporta sa aking YouTube channel mga kagrasa. Maraming salamat. Gusto ko lang i-share out yung mga nagsusuporta sa aking munting channel. Share out kay Dance TV 30, abay-abay Dance TV 30, maraming salamat. Tapos kay Kongkoy's Mix Vlog, WGL Official, kay Marjorel TV Vlog, at saka kay Renren Vlog. Shout out mga kagrasa, maraming salamat. So yun mga kagrasa, mamaya naman yung shout out. Ito ay wala akong kasama, kinabit ko na yung ating crankshaft. So ayun, kailangan nating ikutin kung medyo okay na ba yung, smooth na ba yung ikot. So lalagyan natin siya ng konting pampadulas para swabing-swabe yung ating crankshaft pag ito ay umikot. So ayun, pagka under chassis, kapag internal kasi yung buuin nyo dito, so siguraduhin yung mga kagrasa na wala kayong nakakalimutan, lalong lalo na sa mga tornilyo na mahigpit, dahil moving part siya, napakabilis ang ikot niyan. So ayun, titingnan nyo lang kung paano ko ginawa para meron kayong makukuhang idea. So ayun mga kagrasa, habang binubuo ko yan, nakikita mo kumuha ako ng flat screw. So chine-check ko yung side play. So bago nyo takpan, kailangan i-check nyo yung side play kung meron o wala, kasi lahat ng makina dapat double check mo rin yung side play para sa standard clearance. So yun, okay na yung side play, kaya kakabit ko na yung main cap, nilalagyan ko ng silicone yan. So habang nilalagyan ko ng silicone yan mga kagrasa, gusto ko lang isyagit yung mga sumusuporta sa akin. Alright, unang-una kong isyagit si Willie Dilmar, maraming salamat. Kay Alvin Aurea, Orlando Mosquida Jr., kay Roden Rosero, shout out Roden Rosero, kay Sara Corocodo, kay Jason Villanueva, kay Maalay TV. Alright, maraming salamat. Kay Alger Anana, shout out. Kay Rinan Candelario, shout out. Kay Lorenzo BG Panis, kay Marchi Balberan, kay Wilmar Candidato, Jerome Cabaya, shout out. Reggie Laplano, Junicio Gislani, maraming salamat. Alright, so yun mga kagrasa, maraming salamat sa mga nagsusuporta. Huwag nyo sanang kalimutang mag-like, subscribe, hit the bell para updated kayo susunod kong video mga kagrasa. So ayun, proceed na tayo. So yun, ito dahil wala tayong, bihira lang naman kasi yan mag overhaul. So ayun, mano-mano lang ang ating tirada dito mga kagrasa. So ayan, bukod doon sa mano-mano, solo pa. So right,
So yun mga kagrasa, tuloy-tuloy tayo. So pagkatapos yun ang ikabit mga kagrasa, syempre huwag yung kalimutang higpitan. So gagamit tayo ng torque wrench. So ginagamit ko yung torque wrench dyan mga kagrasa is click type. So mga luma ng style yung dial gauge mga kagrasa. Ito sigurado pag tumunog yan na yun. So ang higpit pala dito mga kagrasa is 120 foot-pounds. So ayun, hihigpitan yung maigi, double check habang hinihigpitan, ikot-ikotin, tuyok-tuyok ba. So pagkatapos pala ay kakabit ko na ang ating oil pump. So itong oil pump napaka-importante. So bago nyo ikabit, double check nyo lagi ang pump natin. Kumbaga sa tao, ayan yung puso. Yan yung nagbubumba ng langis. So ayun, double check, kakabit na natin yung mga timing dito sa gear. So ayun, tapos ko nang kinabit yung oil pump natin. So dito naman sa mga gear mga kagrasa, sa crankshaft, isang piraso lang yung ita-timing mo dyan. So hindi ka mawawala, hindi ka malilito dahil isang piraso lang yan ita-timing mo. So may dalawang zero sa gear, yung isa naman doon sa crankshaft, isang zero. So yung itatapat mo lang yan, ganun lang kadali. Yan lang ang isa ang ita-timing mo dyan mga kagrasa. Yung isa ng idler gear, hindi mo na kailangan ng timing, basta siguraduhin mong mahigpit at saka maayos yung pagkakabit niyan mga kagrasa. So ayun, papakita ko sa inyo na naka-timing na siya. Isang piraso lang to. Ang engine nito is 4HF1. So ayun, tinuturo ko. Hindi kayo maliligaw dyan mga kagrasa. Yan lang yung timing nyan. So abangan nyo yung aking susunod na video. Pagkatapos natin i-assemble ang ating internal, doon naman tayo sa cylinder head, yung mga timing mark ng injection pump, camshaft. So sa ngayon, itong ating internal muna ang ating buuhin para hindi naman kayo magsawa. So bago nyo takpan mga kagrasa, so ayun, double check lagi, ikot-ikotin nyo kung meron ba kayong nakalimutan o bago nyo takpan. So kailangan double check kung meron nahigpitan na ba ng todo. Alright, so ito, kinakabit ko na ang ating flywheel housing. So ano lang naman to mga kagrasa, basic lang naman yan. Nais ko lang ipakita sa inyo na ganito ang ating mga ginagawa. Para meron kayong makukuhang mga gustong matuto. Ako dati mga kagrasa, gustong ko matuto sa mga ganito. So ganun lang naman yan, kapag gusto may paraan, kapag ayaw araming dahilan. Alright, so ito, tuyok na naman mga kagrasa dahil wala tayong mga special tools. So bihira lang naman kasi ako mag-overhaul dito sa aking mini-maintain. So ngayon, ito ay kinakabit ko na yung ating piston ring. So standard yan mga kagrasa. So bago nyo ikabit doon sa piston ring groove, lagi nyong i-check ng clearance niyan. Ayan, nakikita mo, standard naman yan. Para sigurado, kailangan i-double check mo para meron kasing iba may mga factory defect. So iwas lang tayo dahil internal yan, moving parts. So dito ay kakabit ko na ang ating piston ring sa ating piston. So kung makikita mo, wala akong ginagamit na special tools, kundi DIY ang ating piston ring installer. So meron ka namang mabibili niyan, pero sa akin ayoko nang gumamit ng mas kampante ako dyan sa aking ginagawa na DIY. Kumbaga, alam mo naman yung mga Pinoy, mga discarding malupit. So ayun, hindi naman kayo malilito dyan pag kinakabit nyo yan mga kagrasa, kasi hindi naman pwedeng pagpalitin yung ating piston ring ng top ring, second ring, oil ring. Hindi naman pwedeng magkakapalit dahil hindi naman yan maipasok mo kung magkapalit. Alright, so ayun, bago ko pala ikabit yung piston, shout out muli sa aking mga subscriber dyan, si sa may Las Piñas, kay Manolito Kabilao, kay Rinaldo Kabilao. Alright, kay Ronnie Kabilao, maraming salamat sa suporta. Kay Arnold po, kay Angie Boy Beltran, shout out.
kay Angie Bisano, kay Mads Jenny Beltran, shout out. Yon. Kay Wilmar Candidato, kay Angie Candidato, shout out. Maraming salamat kay Kagrasang Eric. So ayun mga kagrasa, titignan nyo lang kung paano ko ginawa. So ito ang pagkabit ng ating piston. DIY lang din yung ginamit ko ng piston ring compressor mga kagrasa. Dahil sanay ako sa mga ganyan. Meron namang mabibili pero mas komportable ako kumbaga. So pag nagkabit pala kayo ng piston mga kagrasa, siguraduhin nyo na hindi nyo matatamaan yung oil jet sa loob. So yung oil jet pala, ayan yung responsable yan sa pag-lubricate ng ating piston pin. So meron naman yan araw mga kagrasa, kaya hindi mo pwedeng baliktarin ang pagkabit ng ating piston. So ganun lang naman yon. Pag binaklas mo, bago mo baklasin, i-observe mo muna kung saan nakaposisyon. So ayan, kakabitan natin, sabay-sabay na nating ikabit yung piston para isang kabitan lang. Yan, gagamit lang kayo ng pamukpok na martilyo o kaya kahoy. Hindi man pwedeng bakal dyan para hindi masira yung ating piston head. So ayun, bago nyo pala ipasok yan mga kagrasa, siyempre nakikita nyo kung paano ko kinabit. Sinisit ko muna yung piston ring. Yung iba kasi magsit yan mga kagrasa, ano yan, naka-triangle yung oil, di ba may mga groove yan. So ang ginagawa ko sa akin, vertical. Vertical yung ginawa ko para mas maganda, kasi sa tingin ko pagka triangle kasi halos magkakalapit lang sila. Yung gap ng piston ring gap, ginagawa ko vertical. Yun. So ito, last piston na itong ikakabit. So ayun mga kagrasa, sana mayroon kayong nakukuhang idea. Abangan nyo yung aking sunod na upload. Ang karugtong nito mga kagrasa, ito na yung magkabit na tayo ng cylinder head at saka yung mga timing mark para mabuo ng tuluyan. So itong ginagawa ko ngayon is yung internal parts, yung binubuo. So ayun, pagkatapos dito sa likod, kakabit na natin yung connecting rod cap. So hindi rin naman kayo malilito dyan dahil may mga number naman yan. Ngayon pag binaklas nyo at kung walang number, gagawa kayo ng sarili nyong tanda para hindi magkapalit, para iwas back job at saka iwas sablay, diba? So ayun, kakabit na natin yung connecting rod cap. Lalagyan natin ng pampadulas. Pagkatapos natin ikabit, kailangan nating i-torque ng 80 lang mga kagrasa ang higpit nitong connecting rod, 80 foot-pounds. So yon, bago nyo takpan, silipin yung maigi, double check. Yan, ito ay tinotorque ko na yung ating connecting rod cap. So pagkatapos yung i-torque nyan, kailangan yung silipin, ikutin yung maigi, ikot-ikutin mo yung makina kung walang sumasabit doon sa oil jet mga kagrasa. So mamaya ipapakita ko sa iyo yung oil jet na hindi siya tinatamaan sa piston o sa crankshaft, kasi ayan yung maglo-lubricate sa ating piston, sa ating piston pin. Yan, ang bilis kasi ng ikot niyan, kaya kailangan may lubrication siya. Alright, sana meron kayong nakukuhang idea. Maraming salamat sa mga nagsusuporta, sa mga nanonood. Alright,